kanindigan at pagmamahal sa kapwa nyo. Bayad! Importante ba yung pera? Unahin nyo yung ligasin nyo kung bakit kayo nabubuhay. Mabuhay kayo ng tama. Congrats kayo kung anong sasabihin ni Ma'am. Nakitlat, pag ayaw nyo huminto. Yung bangag yung may tama sa utak. Oo, ang bangag, yung iwi, yan yung may problema na sa utak. Wala nang utak. Nakatanim lang. Imagine mo, katatanim, inani na. Tapos may presidente ka? martilyo. Di ba? Lupit. Diba? Yan ang martilyo. Tapos, ngayon ko lang nakita sa dami ng mga pangulong dumaan. Ang bigas, pwede na palang itanim. Tama ba naman yan? Ano yung mga rules dyan? Diba? Sabi ko nga dipinsahan nila yung kanilang amo. Hindi na kayo dipinsahan. Bakit hindi nyo kayo dipinsahan? Kayo gumagawa, nagbibideo, tapos i-mislead nyo, mali-mali. Ang daming mali, sobrang dami. Mga vlogger dyan, ang title nyo, mali, misleading. Diba? Ang galing nyo manira. Pagbasahin mo, wala man lang nakalagay doon sa title nyo, walang nakikita. Pero, hindi nyo naisip na kahit i-mislead mo yan, nagagalit yung mga totoong may malasakit sa bayan. Pag nakita, wala. Nakita tuloy nila at nalaman nila ano totoo kasi hindi mo naman ma-edit yung mali eh. Title mo lang minali. Diba? So, wala din kayo utak. Dapat lagyan nyo rin utak pag mag-edit kayo, hindi puro title. Diba? Sa mga ano dyan. Diba? Magugulo. Ang mga Bisaya, pahinga yan. Pero ang pagmamahal yan at paninindigan, hindi kayang bayaran ng pera at hindi pasusukuin, hindi pwedeng padapain. Dahil lang sa panindigan, may ligasi kami. Kahit Bisaya kami, nakakaunawa kami ng Tagalog. Kayo pag Bisaya, kayo mga Tagalog dyan, na mukhang pera. Pag nagbinisaya, marunong kayo? Hindi. Diba? Proud kami maging Bisaya kasi Bisaya lang na presidente ang naglinis sa bansang ito na may ligasi. Diba? May ligasi, ibalik ang dignidad ng bawat Pilipino. Hindi President Duterte. Si President Duterte, pag nagsalita siya, anong sinasabi? Diba? Hindi para sa sarili niya, kundi para yung mga kalaban, malinlang niya. Salita pa lang yun ha, takot na sila. Paano pag ginawa pa? Ganun si President Duterte. Hindi talaga siya, kung kilalanin niyo siya, mas malaki pa ang puso niya sa mga utak bangag. Then ang President Duterte, kahit kailan, hindi nyo pwedeng mapabaw. Magtanong nga kayo kung sino mga negosyo na nagbayad during sa ibang mga pangulo, na billion-billion ang binayad sa taxes ng bayan. Di ba si President Duterte lang? Tapos sasabihin nyo, corrupt? Pabagsak nila at ginagamit nila ang kapwa nating Pilipino para mapagbagsak ang Pilipinong matino na may panindigan ilaban ang karapatan ng bawat mamamayan. History tayo ha. Dyan sa mga ungag, mga hunghang na walang puso, na hindi Pilipino kasi puro panira sa kapwa niya Pilipino, lumayas na kayo, pumunta kayo sa China, lumangoy na kayo, pumunta kayo ng Amerika. Dahil may karma yan. Sa ngayon, masaya ka pa, puno ang bulsa mo. Diba? Darating yung araw, magkakasakit ang buong pamilya nyo hanggang 3rd generation. Wala kang pera. Wala kang pera pang gastos. Kasi ang bawat nanggagago sa bansang ito, nanluloko sa bansang ito, may sumpa yan. Baka hindi mo alam. May sumpa yan. Ang gaba dili magsaba. Ang karma, kahit kailan, hindi nyo kaya pigilan. Kaya mag-ingat kayo sa bawat paninindigan nyo at paninira ng kapwa nyo. Kasi Pilipino tayo. Diba? Pilipino, pwede naman kayo mag-vlog. Anong gusto yung content, diba? Yung ano lang, yung totoo. Huwag naman masyadong obvious. Na puro kayo paninira. Tabi natin si Asik. Maraming salamat ha. Thank you. Thank you. Dumaan lang ako dito. Kalahati pa lang yun. Dumaan pa lang yun. Nga, kulang pa eh. Warm up pa lang yun. Warm up. Hi mga BBM dyan. Ay, BBM. Hi mga BBM dyan. Hello, hindi kayo baka, diba? Diba? Sige, sige. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa lahat ng mga nanonood
manonood dyan. Pasko magiging Isipin natin ang kinabukasan ng ating bansa. Unang-una na dyan, yung kasalukuyan na nangyayari, yung sobrang crisis sa panahon ngayon na nakikita ko dahil miski ako talagang maiiyak ako sa isang kababayan ko na lumalapit sa kapatid ko na wala daw pamasahe ang kanyang mga anak para pumasok sa eskwelahan. Pero ako, ganun pa man, kahit may pera ako sa GCash, pambayad ko ng electric, nagpadala ako ng 300 para lang mahimasmasan yung isang kababayan ko dahil sa kahirapan na dinadanas ng ating bansa. Ngayon, panawagan ko lang po sa lahat ng mga nandyan, sa mga nanonood, sa ating mga vloggers, kung tawagin ay DDS vloggers. Magkaisa po tayo, hindi naman ito Marcos Duterte. Itong pinaglalaban natin ay para ito sa ating bayan, kapakanan ng lahat ng bawat Pilipino. Kailangan natin magkaisa dahil masyado na tayong ginigipit ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung makikita nyo, puro na lang pasarap. Paano naman tayo? Kawawa naman tayong mga simpleng nilalang. Sila, pinagbabawal nila, ina-announce nila na sabi nila, kung pwede, wag na daw tayo mag-celebrate. Yung mga may mga trabaho dyan, wag daw mag-celebrate ng magarbong Christmas. Ay, isang beses lang naman nangyayari yung Christmas, di ba? Paano mo sasabihan, tapos kayo, napakasarap ng inyong mga pagkain, kung makikita mo sa mga mainstream media, sa social media, na yung mga kinakain ng kasalukuyang namumuno ay napakamagarbo ng kanilang pamumuhay. Kawawa naman tayong mga Pilipino na nagsasakripisyo. Ito po para sa akin, tayong Pilipino, dahil nakita natin ang progresibo ng isang bayan, Davao City, nakita natin yung sobrang disciplinarian ng isang syudad, Davao City. Tinawag natin ang mga Duterte, number 1, si Tatay Digong, nagwawala na tayo sa ating mga probinsya, municipalities, mga syudad, mga kung ano-anong mga lugar dito sa Pilipinas, nanawagan tayo. Tatay Digong, tumakbo na po kayo, ganyan-ganyan. Sa totoo lang, yung matanda na nahimik sa Davao City. Pero tayong mga Pilipino nanawagan, Tatay Digong, tumakbo na po kayo. Pero nung sinunod niya ang kagustuhan natin, tinulungan natin siya makaupo. Pero sa ngayon, na naupo ang Pangulong Bongbong Marcos, anong ginawa natin? In-rider natin, iniwan natin sa ere si Tatay Digong dahil nalasap natin yung magarbong buhay, magarbong mga sasakyan, magarbong pananamit. Abay, hindi na yata makatarungan yon kung sila lang ang nakikinabang sa pera ng mga bawat Pilipino, ng mga taxpayers. Kapag hindi tayo magkaisa, paano na ating bayan? Sobra-sobra na ang kinakaharap. Tumataas ang kuryente, tumataas ang bayarin sa tubig, tumataas ang lahat ng bilihin. Paano na tayo? Ang alam mo, hindi nyo alam, ito ikukwento ko sa inyo. Mayroong isang syudad na malapit sa Fairview, hindi ko nababanggitin. Marami nang nangihingi sa mga bawat palengke. Humihingi ng pera, kahit piso, tinatanggap yan. Makakain lang sila. Paano na yan? Yung mga pro Bongbong Marcos, please naman, maawa kayo sa amin. Kayo, puro masasarap ang inyong mga buhay. Sumasakay kayo sa magagarbong sasakyan, naka-aircon kayo, magpumasok kayo sa mga mamahaling restaurant, kumakain kayo ng mga masasarap na buhay. Napaka-unfair naman po kung ganon. So, okay, meron ba kayong mga katanungan, mga vlogger? Minsahin niyo po kay Bibi Sara, lalo na aping-api po siya ngayon. Tulad ng sinabi ni Tatay Digong, alam niya na kayang-kayang harapin ang kanyang anak. Dahil alam daw niya, anak niya yan eh. Pero ang masasabi ko, Bibi Inday Sara, maraming nagmamahal sa iyo. Pero kanina, may nakausap ako na nag-donate ng
teaser. Ayaw nilang magpabanggit ng kanilang pangalan. Okay lang daw, basta lang daw na may parating nila yung support nila kay Pipi. Pero alam ko matapang si Pipi dahil nandito tayo, sumusuporta tayo sa kanya kahit na wala tayong magarbo. Buhay, dito sa kinalalagyan natin dito sa EDSA, nakikita naman niya yung suporta ng taong bayan. Yun yung masasabi ko sa kanya. Be strong. Mahal ka ng taong bayan. Takot lang yung mga politiko dyan. Yun lang. Tanong kay Michelle. Naging emotional si Michelle ay sa Bibi Sara. May maiyak kay Ma'am Sai. Yan ang legit. Legit na organic na supporters na yan. Mahal natin kasi ang mga Duterte dahil sa kanila natin naramdaman yung tunay na serbisyo bilang isang politiko, isang namumuno. So, mabuhay po tayong lahat. Umiyak na siya. Hindi kasi may nagbigay ng t-shirt. Ang gaganda talaga ng t-shirt. Kaya lang wala pa siyang pero Ma'am Bedelia. Alaman kami, hindi kami magpapatalo dahil kami yung tunay na Ate Jimmy, nagmamahal sa mga Duterte. Hindi nyo kami kayang bayaran. Basta magsama-sama lang tayo, wag lang tayong bibitaw dahil tayo nanawagan tayo kay Bibi Inday Sara. Pakita natin yung tunay na suporta. Hindi naman yan para sa kanilang pamilya para ito sa taong bayan. Ginawa ito ng mga Duterte para iparamdam na sila ay para sa bawat Pilipino. Tutulungan niya tayo para makaahon sa kahirapan, pagandahin ang Pilipinas. Kung makikita nyo, napakaraming mga skyway, mga CCLEX, mga kung ano-ano mga lumalabas na nakikita naman sa social media. Yung Pangil Bay Bridge, na inangkin ni Bongbong Marcos, yung CCLEX ng Cordoba, pag-aari ng, hindi naman pag-aari, kasi pag-aari naman talaga ng taong bayan yung pera. Teka muna, may tanong ako. Anong masasabi mo sa election 2025? Anong mapapayo mo sa mga botante, sa mga Botante. botante. Ang masasabi ko lang At sa siguro, mga tumatakbo. lahat ng mga botante dyan, huwag po natin ibenta ang kaluluwa natin. Dahil pagdating ng araw, magrereklamo tayo. Ano ba yan? Tumaas yung pamasahe sa jeep, tumaas yung pamasahe sa mga bus, tumaas yung mga bilihin. Tayo naman kasi ang may kasalanan kung bakit tayo, reklamo tayo ng reklamo, pero pagdating ng butuhan, nagpapabili tayo. Yung kaluluwa natin, pinababayaran natin sa mga politiko, which is mali po tayo dyan. Ngayon, 2025, kung talagang gusto natin maging maayos ang ating bansa, tulungan natin, PDP laban lang. At ang guest candidate, si Marcoleta, na siyang tunay na nakipaglaban sa mga quadcom para lang ipaglaban si Bibi Inday Sara Duterte. Mabuhay kayo, Marcoleta. At sa lahat ng mga PDP laban. Taga Davao. At saka mga Dabawenyos. Ayan, Dabawenyo, nasa tabi mo. Pero, ako lang makikiusap lang ako. Sa mga taga Davao, huwag po tayong magpagamit. Focus lang po tayo kay Tatay Digong, kay Bibi Inday Sara. Huwag tayong mag-focus sa mga humihingi ng ating atensyon. Kasi pagdating ng araw, magta-traitor din yan. Utang na loob. Please lang, utang na loob. Huwag natin ibenta ang ating kaluluwa. Kinabukasan ito ng mga apo nyo, kasi ako single ako, hanggang ngayon hindi pa ako nag-aasawa dahil ayaw kong dumanas ng kahirapan. Mahirap na nga buhay ngayon, dadagdagan mo pa. Anyway, masasabi ko lang, magbago na ang lahat. Kawawa ang inyong mga apo, kawawa ang inyong mga pamangkin, kawawa ang inyong mga pamilya na dumadanas sa pagtaas ng mga presyo. Maraming salamat. Sana Thank you, Ma'am Saira. keep on supporting sa lahat ng mga vloggers kasi ito talaga yung 100% legit na talagang nagbibigay ng tunay na balita sa nangyayari sa panahon ni Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, manawagan lang naman. Please lang, kung hindi mo kayang pamunuan ng Pilipinas,
ibigay mo na lang kay BP Inday Sara. Total, naka-reach ka naman ng almost 3 years. So, para sa ganon, magbago na lahat. Tumataas ang krimen. Tumataas ang mga presyo ng lahat, mga ilaw, mga tubig, lahat ng sitaasan na ngayon. Paano na natin maiahon sa kahirapan ang bawat Pilipino kung nandyan pa kayo nakaupo? Naawa na kayo sa mga Pilipino. Huwag niyong ubusin ang pera ng taong bayan. Yan ay nakalaan sa mga bagong henerasyon na darating na isisilang pa lang sa mundong ito. Okay, so excuse muna, may tatawa. Salamat.